Guys, eto, tingnan nyo. Gagawa daw ito ng kutsara gamit yung mga sago ng ano ba yan, kalabaw or ano. Tapos ayan, hinati niya gamit itong grinder ba yan, tawag dyan. Ayan, matigas pala yan, ano. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan na tsura. Tapos nilagarin niya pa ng lagaring bakal. Bakal. Grabe, no? Siguro yung mga maliliit, ayan, no? Tapos, ganun pala yung tsura niya. And then, yan, ininit niya sa apoy para siguro madaling mag-flat. O, di ba? Tapos, ito, ginamitan niya pa ng ganun para ma-flat talaga siguro ng, ano, mabilis. Grabe, ang tiyaga, ano, parang ang hirap. Tapos, ito, gumuhit na siya ng pattern ng kutsara. Kutsara pala gagawin niya. Tapos, kinat niya ulit. Tingnan niyo ganyan lang yung itsura niya pero mamaya ang ganda ng kinalabasan. Magkano naman kaya niyang ibinibenta yan? Ano kasi parang ang tagal ng process niya, paulit-ulit, talagang pulido Tapos idinadarang, pangalawang na naman yan. 2 beses niyang iniinit. Tapos yan, yung hulman niya na yung pinakauka ng kutsara. Ayun, ang galing ano. Pero ang tibay pala niya ng Tapos pakikinisin niya na yung mga dulo para hindi matalim. Tingnan natin ang itsura mamaya. Grabe ang businsing. Ano ba tawag doon? Napaka-busisi. Ilang minuto naman kaya niya itong natatapos. Ano? Tingnan nyo. Ayan na. Nagiging kutsara na talaga siya. Diba ang ganda? Akalain mo yun, wala naman siya ibang nilagay, no? Pero ang ganda ng itsura ng kutsara niya. Sobrang tiyaga. Salute talaga ako sa mga ganito. Grabe. Akalain mo yun. Isa lang ang ginawa niya pero inabot din ng ilang minuto. Tingnan niyo magiging itsura niya. Ang ganda. Tingnan niyo, ang galing.